Subaybayan ang programang Iba, Maabig Ka, programang tatalakay sa mga serbisyo, kaganapan at proyekto ng pamahalaang bayan ng Iba sa pamumuno ni Mayor Irene Maniquez Binan para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bayan ng Iba bilang sentro ng edukasyon at kalakalan sa Zambales at Gitnang Luzon. Iba, maabig ka, makibalita, makinig at makisali sa Usapang Bayan kasama si Binibining Mariela Mercado Enriquez tuwing Sabado alas 9 ng umaga dito sa radyo natin FM 105.7. Iba, maabig ka. May mga kwentong dapat marinig, mga serbisyong dapat malaman, at mga programang inilalapit sa bawat Ibanyan. Mula sa puso ng ating pamahalaan, tungo sa bawat tahanan. Narito ang programang nag-uugnay sa pamahalaan at mamamayan. Para sa isang makabuluhang usapan at napapanahong impormasyon, ito ang Iba, Maabig Ka On Air. Mabuhay at isang magandang araw ng Sabado sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating pong mga minamahal na Ibanyans saan mang sulok ng bayan ng Iba. No, kayo man po ay nasa inyong mga tahanan, no, nagluluto ng almusal, bumabiyahe, papunta sa trabaho o simple pong nagpapahinga kasama ang inyong mga pamilya. Isa pong mainit na pagbate. Ang oras po natin ay ganap na alas 9 ng umaga. Hatid sa inyo ng pamahalang lokal ng Iba at radyo natin FM 105.7. At kayo nga po ay muling nakatutok sa Iba, Maabig Ka On Air. At matapos nga po ang ilang linggong pamamahinga ng ating programa, no, masaya po kami na tayo ay nagbabalik na. At sa atin pong pagbabalik ay tayo po ay may bagong bihis. Ayan, syempre, dahil po meron po tayong mga bagong segment, no, mga programa na pag-uusapan at mga kwento at serbisyo na hatid po para sa lahat ng mga Ibanyans. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Chantal. At ngayong araw po, simula po ngayon, ay may bago po tayong makakasama. Ipapakilala ko na po, no, ang aking makakasama ngayong araw. At sa susunod na mga linggo, siya po ang ating Municipal Local Government
Operations Officer, ang napakaganda at napakahusay, Ma'am Lian Muñoz. Hello po, Ma'am Lian. Hello, Chantal. Maraming salamat. Grabe naman yung pakilala niya. Magandang araw po, mga Ibanyan. Ako po si Lian at masaya po ako na makasama dito sa ating programa. So maraming salamat po sa pagpapatuloy sa inyong mga tahanan at sana po ay sa mga susunod na oras, samahan niyo po kami sa ating masayang kwentuhan, pagpapalitan ng mga makabuluhang impormasyon at syempre ng mga kwento na maglalapit sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. At kagaya ng sinabi ni Chantal kanina, bagong bihis yung ating programa. Kaya naman, meron tayong ilulunsad ngayon na espesyal na segment, bagong-bago ito at ang unang episode natin ng ating segment na Mayor's Hour, kung saan magkakaroon tayo ng pagkakataon na makakwentuhan at mas makausapan ng mas personal ang ating punong bayan. So sa programang ito, tatalakayin natin yung iba't ibang mga programa at inisyatiba ng ating pamahalaan, gayon din yung mga importanteng usapin dito sa ating bayan. Ayan, at dahil ito nga po yung pinakaunang episode ng ating Mayor's Hour, mas magiging espesyal po yung ating talakayan. Kaya hindi ko na po patatagalin, no, ipapakilala ko na po ang makakasama po natin ngayong umaga, ang ina ng bayan ng Iba. Ayan, palakpakan po natin siya mula sa ating mga tahanan, Honorable Irenea Maniquis Binan. Hello po, Mayor. Good Mayor. Hi, morning. Tal. Hi, Ma'am Lian. Nagulat naman ako. Ganito pala. So, magandang umaga po sa mga kababayan natin na nakikinig. Napapanood din tayo. Napapanood din po tayo sa live stream. So, magandang umaga po muli sa lahat ng iba niya na nakikinig at nanonood dito sa ating Iba Maabig Ka. Ayan. So, ito pala yung ating first, Yes, ma'am. At hopefully, ma'am, ay makakasama ka pa namin sa mga susunod po. Every last Saturday of the month, Mayor, Mayor's Hour po ang ating Okay, segment. so tamang-tama para mabigyan natin sila ng updates, no? Yes. So, speaking of updates po, no, ayan, bago po tayo magtuloy sa ating kwentuhan, no, unahin na muna po natin, Mayor, no, kumustahin po natin ano po yung mga kaganapan natin dito po sa ating bayan sa nakalipas na buwan, ngayong July po, Mayor. So, ano po yung mga activities, programs po natin? Actually, busy, sobrang busy. Dito nga sa ating conference hall ngayon, meron na namang briefing para sa mga activities na gagawin na naman po natin. So itong July, nagkaroon po tayo ng distribution ng junior high. So nagbibigay tayo ng educational assistance para sa mga junior high natin. O yung kung tawagin po natin dati na high school, from grade 7 hanggang grade 10. And meron din po tayo, syempre, pasensya na sa ating mga kababayan kasi medyo na-delay yung ating rice subsidy program. Pero gagawin po natin next week. So abangan po kung anong mga barangay ang aming uunahin para po magawa natin yung rice subsidy program na sinimulan po natin noong taong 2022. So dire-diretso naman po yan, walang palya dahil ang mga kababayan natin deserve nila na matanggap itong mga programa na nanggagaling mula sa pondo ng pamahalaang bayan. At syempre po, yung mga meetings, marami tayong meetings na ginagawa. Hindi man nakikita ng ating mga kababayan, marami tayong mga meetings. Alam ni Ma'am Lian yan. Yung ating, actually, 2 days ago, no, Ma'am Lian, yung galing po kami kay Gob dahil tinanggap po natin yung ating ADAC Award. So imagine, sa buong rehiyon, 4 lang ang nakatanggap. Tama, Ma'am Lian? Sa buong Zambales, 1 lang. So, dahil po yan syempre sa pinagtutulong-tulungan ng ating mga kasamahan dito sa munisipyo, syempre kasama yung ating mga council sa ADAC. So, yon. Ano pa ba? Marami pang iba eh. So, ano pa ba? Meron pa po tayo, Mayor, yung go bag distribution po. Opo. Yes. Yung go bag kasi, ini-start natin siya parang 2 months ago pa, no? So, dire-diretso nga lang po kasi inuuna lang natin muna yung mga ang ginawa po kasi natin dyan, yung medyo malapit sa dagat, yun muna yung una nating binibigyan. So, hindi naman din kasi sapat ang pondo natin para mabigyan lahat ng pamilya ng go bag. So, may pinipili lang muna po tayo. So, para walang masyadong mag-complain. So, kung sino yung pinakamalapit sa dagat and then yung susunod na linya. So, ganun po. Hanggang sa siguro,
makaya nating mabigyan lahat. Pero doon naman sa mga can afford, kung sabihin nga natin, magbibigay din po kami pero bag lang po. Kayo na po ang maglagay ng mga laman dahil inuuna natin syempre yung mas mga may pangangailangan na hindi nila kayang lagyan yung bag, di ba? So, yun po, hintay lang po yung ating mga kababayan kasi magbibigay po kami. Meron pa kaming mga go bag na nakaschedule po ang distribution sa mga susunod na araw. Ayun. And bilang ngayong nitong July po ang ating National Disaster Resilience Yes. Month. Ayan, dinaluhan po ni Mayor Oo. ating Rescue Olympics. Nung nung last week yata yun, Last ano? week po, Oo, yes so yun, nakakatuwa kasi nilahukan ng mga barangay. So, talagang nakita natin yung preparedness ng bawat barangay. Alam nyo, isa lang ito sa mga strategy na ginagawa ng ating mga kasamahan sa Eldream. Kasi, lagi kong binabanggit sa kanila, are we ready? Kasi hindi mo naman talaga masabi kung pag nandiyan na yung kalamidad o yung sinasabi nga natin the big one, kung kakayanin ba natin. So, hindi naman kaya ng pamahalang bayan ng iba na yung iilang tao natin sa Eldream, ipadala natin sa lahat ng barangay. So, nakakatuwa naman kasi lahat ng barangay talagang nakikikooperate. So, talagang doon nakita mo yung efforts at saka yung mga gamit. Natutuwa kami na unti-unti nakakapag-procure sila ng mga gamit na kakailanganin nila in times nga na may kalamidad na dumating sa atin. So, dinala nila lahat doon, yung kanilang mga gamit. So, nakita natin doon kasi may kasama tayo from provincial disaster. Opo, may kasama tayo, may kasama din tayo from Red Cross na talagang itinuro sa kanila kung paano yung dapat, 'di ba? So, yun yung isa sa paraan para malaman natin ano ba yung tama sa ginagawa natin, ano ba yung kailangan nating i-improve. So, doon nakita natin at syempre, dahil sa mga effort naman nila, syempre nagbigay din tayo ng konting papremyo para mas mag-effort pa sila na pagbutihin yung mga trainings para nga in times na dumating yung kalamidad, ready talaga tayo. At hindi natin kailangan na lahat tatawag sa munisipyo kasi sa kanila pa lang, kaya na nila. Oo, so yun. Ayun. So, yun po ay mga highlights pa lamang no ng mga nangyari nung July. Pero marami pa po. Very busy po si Mayor nitong July sa totoo lang. So, thank you so much po for that recap po no Mayor. So, ngayon naman po Mayor, bilang ang atin pong mga kababayan, kilala ka na po bilang aming punong bayan. 'Di ba? Minsan ang pangalan niyo na po hindi na po Irene kundi Mayor. Lagi na lang po Mayor ang tawag, no? Pero ngayon po ay gusto po namin na makilala pa po nila si Mayor Irene bilang si Irene lamang po, no? So, Mayor, pwede niyo po bang ibahagi lang sa amin yung inyo pong naging kwento bago pa man po kayo naging isang punong bayan dito po sa atin? Actually, wala namang nakaisip kahit na sino sa amin na makakapasok nga kami sa politika. So, ako kasi talagang sobrang simpleng buhay lang ang gusto ko. So, ako may tindahan kasi kami. So, meron kaming motorcycle, bicycle parts. Meron din kami dito sa bayan. So, dito malapit sa may 7-Eleven. Pero yun, nakatransfer na sa isang kapatid namin. And then, yung main store namin, dito naman sa Palanginan. So, yun, bahay, tindahan, Manila. Kasi ako yung namimili ng ibang mga paninda namin, ng ibang mga pyesa na kailangan namin. Kasi dito sa negosyo na meron kami, kailangan competitive ka. So talagang hinahalughug ko ang Grace Park, hinahalughug ko ang Caloocan. Kahit college ako, during the time na college ako, talagang ang dami kong experiences na nadukutan ako, naloko ako nung porter sa isang bus station. Kasi nga nakita niya, alam mo naman, syempre, nagtitinda kami. Alam namin kung ano lang dapat yung mga bayad na ibinibigay natin. So, yun, ganun ang buhay ko. Mahilig ako magluto. Meron akong asawa, meron akong 2 anak na talagang masyado akong sa pamilya. Actually, hindi ako mahilig yung gala dito, gala doon. So, talagang lang ako, family-oriented. Oo. So ano po, Mayor, yung nagtulak sa inyo para pumasok po into public service?
Siguro, tinanong ko na rin yan, Ma'am Lian. Tinanong ko rin yan. Although yung tindahan kasi namin, ospital, tapos tindahan, and then yung susunod, yung DSWD. So marami sa mga ilang kababayan natin, ang from ospital, nagpupunta sa tindahan namin. So kung minsan, binibiro ko, so siguro dahil matulungin nga, lalo na yung nanay namin, so pag pumunta sa tindahan, syempre hindi mo naman na ano yan eh, hindi mo itatabu yan para ituro na ganito lang. So, bago pa namin sabihin na nandun ng DSWD, tutulungan na namin sila. So, siguro yun yung nagtulak sa akin na ang daming nangangailangan, di ba? Ang daming humihingi ng tulong. So, sabi ko nga, actually, kahit nung bata pa naman ako, ang ano ko talaga is makatulong. Gusto ko talaga na, siguro yun nga, dahil nakikita ko yung pinagmula namin, yung buhay namin, so, kaya, yun siguro yung ano namin talaga. Talagang isa yon sa nagtulak sa akin kung bakit nandito ako ngayon sa posisyon na medyo mabigat, pero fulfilling. Ayan, so very nakaka-relate po ang marami sa totoo lang sa kwento po ni Mayor, no? Dahil napakasimple po ng buhay na pinagmulan po niya at ngayon nandito na po siya. Nabanggit niyo po, Mayor, no, na kahit medyo mabigat, sabi niyo po. Ano po, Mayor, yung mga hamon po na naranasan niyo nung nagsisimula po kayo na pumasok dito po sa paglilingkod? Actually, maraming hamon. Dahil nga hindi naman ako sanay. Hindi ako sanay na nahaharap sa maraming tao, di ba? So, isa sa hamon yung after kong manalo, dahil nga gusto kong tumulong, paano ko i-execute yung mga gusto kong mangyari? So, dahil gusto kong tumulong, ang daming pumasok sa isip ko. Actually, after ko manalo, naglista na po ako agad ng mga programa na gusto kong gawin. Yung talagang direct na makakatulong sa taong bayan. So, talagang yun yung dahilan kung bakit ako nandito. Kaya, yun yung nag-ano sa akin na naggawin yung mga programa. Alam niyo naman, di ba, meron tayong rice subsidy, meron tayong educational assistance, meron tayong tulong sa lahat ng halos ng sektor. So, kaya yun ang ano natin. Tama naman po, napaka-challenging nung trabaho ng pagiging isang mayor. Imagine niyo po pag nanay ka at may mga anak ka, grabe yung hirap. What more kung isang buong bayan? Yes. Inaalagaan. So, sa gitna po nitong mga challenges, Mayor, ano po yung nagiging inspiration ninyo para everyday po magpatuloy pa rin po? Actually, nung ginawa na kasi natin yung, yung mga programa natin, hindi siya naging madali eh. Pero nung nakita nung mga kasama natin from dito sa munisipyo, especially yung ating finance department, na nakita na nila kung ano yung gusto ko talagang mangyari. So, nagtulungan na, and then yun nga nagawa natin yung mga programa na minimithi natin. So, every time na makakakita ako ng mangingisda na mas maraming huli, dahil sa ibinigay nating payaw, di ba? Yung mga magsasaka na mas maraming ani dahil sa ibinigay nating abono, mga estudyante na nakakatapos dahil sa educational assistance, talagang sobrang, yun yung nagbibigay ng lakas sa akin para ipagpatuloy at mas maging maayos yung mga programa natin. Kasi yun po, no? Kasi ang pinakabatayan po talaga ng pagtulong ay hindi po yung dami ng nabibigay, no, Mayor? Kung ano po yung nagiging resulta ng tulong na naibibigay po natin. So, napakaganda. Mayor, kumusta naman po ang family po ninyo pagdating po dito sa inyong trabaho? Siyempre po, nagdedemand po ng maraming oras, di ba po, mula sa inyong pamilya. So, kumusta naman po sila? Actually, yung family ko talagang napaka-understandable. Napaka-supportive. So, yun naman ang ang sabi nga nila, hanggat nandyan ka at minamahal ka ng tao, all out ang support namin sa'yo. So, alam naman ng lahat na talagang isa sa naging daan ang pagiging mayor ko, kung bakit marami tayong natutulungan. Kasi kung sa amin lang naman, actually, nung una pa lang na sabi ko, ayaw kong mag-mayor, ayaw kong tumakbong vice mayor, di ba? Pero sabi nga nila, mas marami kang matutulungan pag nandiyan ka na sa posisyon. So, nung nandito na ako sa posisyon, sinamantala ko na talaga.
And nakakatuwa kasi talagang nakikita naman ng tao na, kaya nga yung mga taxpayers natin, di ba? Hindi na sila nananaghili na magbayad ng tama kasi nakikita nila na napupunta sa tama yung kanilang ibinabayad. Ayun. Yes. Salamat po, Mayor. No? Siguro ano na lang po question ito, curious question kasi nababanggit niyo po yung mga sacrifices na hinihingi ng posisyon po ninyo. At the same time, yung fulfillment na nararamdaman niyo po kapag nakikita niyo yung resulta sa mga kababayan natin. Pero was there ever a time po na napaisip kayo kung gusto niyo pa pong ituloy yung magiging mayor po? Oo naman. Actually, may mga time na sabi ko, actually pareho kami ni SB Marge na ayoko na sa susunod. Di ba? Kasi hindi mo mapiplease lahat. Di ba? Meron at merong negative. Pero yun nga, natatabunan nyo nung maraming nagpapasalamat, maraming nakaka-appreciate. O, di ba? Kaya po, Mayor, may Ganyan ako tissue po dyan. ka-emotional. May tissue po dyan sa tabi ninyo kasi Alam nyo talaga. Opo, kasi alam naman po natin, Mayor, no? Very hands-on po kasi si Mayor, Ma'am Lian, talaga sa lahat ng mga programa natin. Kaya alam po natin, alam niya rin po kung paano yung... So, alam nyo talaga na may Opo. tissue. Alam nyo Happy kailangan kami. ng tissue. At saka yun nga, dahil yun, nakita na natin talaga, dahil sa pag-ikot, nahalugog natin yung buong iba eh. So, talaga nakikita natin yung totoong sitwasyon, di ba? So, kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit gusto ko pa ulit. Ayan, so kahit grabe ang stress, kahit grabe ang pagod ng Mayor. Itinatawag na lang natin ng Opo. stress, Tal, di ba? Kasi ang stress nakakapangit. At parang hindi na stress si Mayor, 'di ba? Kahit naiiyak na ay fresh pa din. So, ayun po no. So nabanggit niyo na lang din po, Mayor, no. Nagpapatuloy po kayo kahit na nakakapagod, ganyan, no. So ano na lang po, Mayor, yung siguro po yung pinaka-aral po na nabibitbit niyo dito mula sa nagsimula po kayo sa inyo pong pamumuno po. Alam mo, ang tawag sa amin talaga is lingkod bayan, di ba? So, siyempre, pinagkatiwalaan kami ng taong bayan eh. So, imagine, hindi kami taga rito and yet, lahat ng presinto, lagi akong landslide. So, anong mukha namin para hindi magtrabaho ng tama, di ba? Kaya, sabi ko nga, kahit na kuminsan, mas kailangan ka ng pamilya mo, pero buong bayan na kasi yung pamilya mo, di ba? Laging ko sinasabi. Isa tayong malaking pamilya. So, sa lahat ng desisyon na ginagawa ko, syempre kailangan laging mas mabuti para sa bayan at saka mas mabuti para sa mamamayan. So, yun lagi. Kasama ba to? Alam niyo, ito yung pinag-aaralan ko eh. Yung nagsasalita na sana ng hindi na umiiyak. Pero ewan ko lang. Talagang, eto na yata ako. At least genuine po kasi yung emotion na nararamdaman nyo, Mayor. Kaya okay lang po yan, di ba? At least alam po ng ating mga kababayan na totoo po yung inyong malasakit po, no, para po sa kanila. Yes po, Ma'am Lian. Ako baka kasi gusto pang gawin muna natin tong light, dahil marami ng luhang na ilabas si Mayor, no? Ano na lang po, Mayor, dun sa 6 years or 5 years po ninyo 5 as years. Mayor, ano po yung mai-share ninyo na isa sa mga pinaka-memorable na moment nyo po as a Mayor dito na maaring may nakausap po kayo na constituent natin? Actually, maraming marami akong nakakausap na, kasi yun nga, kung minsan, may mga time na doon sa mga tinutulungan natin, sa mga binibigyan natin ng programa, hindi mo makapa kung masaya ba sila o di ba? Na-appreciate ba nila? Pero marami pa rin yung pag nakasalubong mo, magpapasalamat na natulungan mo sila. Actually, sa dami nila, hindi ko na matandaan kung kailan ba, ano ba ang naitulong ko. Pero kasi dito sa atin sa munisipyo, ang lagi kong bilin, especially dito sa nilalapitan ng mga humihingi ng tulong, ang lagi kong sinasabi sa kanila, ilagay nyo yung sarili nyo doon sa
nanghingi ng tulong para at least mas maintindihan nyo kung ano yung nararamdaman nila at kung ano yung gusto mong serbisyo na matanggap mo, di ba? So, sa lahat ng offices yan, actually every Monday halos, paulit-ulit kong sinasabi yan na dapat kung nagsiservisyo tayo, dapat mula sa puso at saka ituring natin na pamilya natin talaga yung lahat ng pinagsisilbihan natin para mas magaan para sa atin na tumutulong tayo. Okay po. So, Mayor, bilang alam niyo naman po, lagi niyo naman po to binabanggit, no, na hindi po habang buhay ay kayo po ay nandito, Yes no? naman. Yes po. So, sa inyo na lang po, bilang aming punong bayan, ano po yung gusto nyong maiwan po na legacy dito po sa bayan ng iba, matapos man po yung inyo pong termino? Yes, oo. Lagi kong binabanggit yan talaga na kahit sa mga ibang kasama natin dito, sabi ko nga, sinimulan actually ni BM Radi, ito actually, itong mga nakikita natin, ito yung tangible na may enjoy ng ating mga kababayan. Kaya nga, di ba, lagi kong binibilin, ingatan nyo. Kasi hindi lang naman tayo ang nito. Ito ay pag-aari ng taong bayan, kaya dapat ingatan natin. So, ito yung tangible, ito yung nakikita natin at dire-diretso naman, ginagawa pa natin yung ibang mga pwedeng makatulong dito sa mga offices na pwedeng maidagdag dito sa ating municipal grounds. So, doon naman sa kung ano yung pwede ko maiwan, siguro yung pagsiservisyo lang talaga ng may puso. Sana lahat ng yung nagsiservisyo, yung talagang magserbisyo. Yun yung kasi lingkod bayan tayo. Alam nyo, binigyan lang tayo ng time na, kaya nga 'di ba 9 years lang lagi. So, 3 terms. So, dapat yung panahon na nandito tayo, dapat nagsiservisyo tayo ng tapat, 'di ba? Ng maayos. At saka tayo yung nangunguna ng kung ano yung dapat na gagawin ng susunod sa atin. So, kaya nga sabi ko, di ba Ma'am Lian, binabanggit ko rin sa'yo na sana magkaroon tayo ng trainings ng mga new leaders na dun sa tamang pamamahala talaga ang gawin para at least dire-diretso yung pag-angat ng ating bayan. Kasi lagi kong binabanggit din na ang pag-unlad, syempre, ng isang bayan o yung galing ng pamumuno ng isang namumuno ay kung yung mga kababayan ba niya, nababago, umuunlad yung buhay. So, yun. Grabe naman yung mga linya ni Mayor, di ba? Masyado. Ang gaganda. Tagos sa puso po yung mga linya po na binabanggit ni Mayor. So, pansamantala ko po munang puputulin ng atin pong kwentuhan dahil alam ko po medyo naging emotional na po ang ating mayor. Kailangan niya daw pong magpunas ng kanyang luha. Pero maraming salamat po, Mayor, sa mga una niyo pong ibinahagi po sa amin. Sigurado po ako na natuwa po at naramdaman din po ng ating mga kababayan yung inyo pong mga ikinuwento, no? So, pansamantala po muna natin puputulin ang ating programa. Tayo po ay magbabalik matapos ang ilang paalala. Kapag lumindol habang nasa bahay, huwag mataranta. Tandaan, ang tamang hakbang para manatiling ligtas. Una, gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, salamin, cabinet o anumang bagay na maaaring bumagsak o mabasag. Kapag tumigil ang lindol, mahinahong lumikas patungo sa ligtas at bukas na lugar. Alamin kung saan ang inyong evacuation center. Kung ligtas gawin, patiin ang gas at kuryente kung may senyales ito ng tagas o pinsala. Maging handa rin sa posibleng aftershocks. Sa oras ng lindol, ang tamang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon. Maghanda, manatiling kalmado, manatiling ready. Kapag lumindol habang nasa trabaho, manatiling kalmado. Ang tamang kilos ay makakatulong upang mailigtas ang iyong sarili at ang iba. Huwag magtakbuhan palabas habang dumilindol. Gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng pinakamatibay na mesa at maghanap ng matibay na pantakip sa ulo para sa proteksyon. Kung ikaw ay nasa mataas na palapag,
Huwag magmadaling bumaba gamit ang hagdan o elevator habang lumilindol. Manatili sa iyong pinagtataguan hanggang sa huminto ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, salamin, kabinet, at mga bagay na maaaring bumagsak o mabasag. Kapag tumigil na ang pagyanig, mahinahong lumikas gamit ang pinakamalapit na ligtas na hagdan. Sundin ang evacuation marshal at huwag gumamit ng elevator. Sa evacuation area, manatili sa ligtas na lugar. Makiisa sa head count at maging handa sa posibleng aftershock. Huwag bumalik sa gusali hanggat wala pang pahintulot ng mga otoridad. Sa oras ng lindol, ang tamang kaalaman ang pinakamabisang proteksyon. Maghanda, manatiling kalmado, manatiling ready. Kapag lumindol habang nasa paaralan, huwag magpapanik, manatiling kalmado, makinig sa inyong guro at sundin ang mga panuntunan sa kaligtasan. Huwag mag-unahang lumabas sa silid habang lumilindol, gawin ng duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa matibay na mesa, at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Huwag tayong lumapit sa mga bagay na maaaring bumagsak o mabasag, katulad na lang ng salamin, bintana, kabinet, at iba pa. Kung nasa mataas na palapag, huwag mag-uunahang bumaba gamit ang hagdan. Manatili sa pinagtataguan at hintayin tumigil ang pagyanig. Siguraduhin na alam ko na saan ang evacuation area. Kapag tumigil na ang lindol, mahinahong lumikas sa gabay ng inyong guro. Gamitin ang hagdan at huwag magtutulakan. Sa evacuation center, manatili sa inyong klase. Makisama sa head count at maghanda sa mga posibleng aftershocks. Huwag babalik sa mga gusali nang walang pahintulot galing sa autoridad. Sa lindol, ang tamang kaalaman ang ating pinakamabisang proteksyon. Maganda, manatiling kalmado, manatiling ready. At tayo po ay nagbabalik dito sa Mayor's Hour at kanina ay marami na po tayong napagkwentuhan na naging very emotional ang ating mayor. So ngayon naman, pupunta muna tayo dun sa light part ng ating Yes, segment. patatawanin muna natin si Mayor at ang ating mga tagapakinig. Para mas makilala natin si Mayor on a personal level. Ayan, so Mayor, meron lang po kaming mga hinandang questions lang, mabilis lang po ito, parang fast talk lang po ni Tito Boy. So kung ano lang po, Mayor, yung unang pumasok po sa isip nyo, yun lang po yung isasagot po Okay. ninyo. Okay po. Sige. Okay ka na, Ma'am Lee? Ready Yes, ka na po? ready. Okay po. So, ready po. First question. Igado estopado? Estupado. Second question, sopas o lugaw? Sopas? Naiwan ng phone o naiwan ng wallet? Naiwan ang phone. Maglalaba o magliligpit? Magliligpit. Tambayan o no smoking? Pwedeng pareho? Pwede naman po. Okay. Ito po, hinihintay ng lahat. Yes. Ano po ang gusto niyo? May pasok o wala? May paso! Ito po, kumpletuhin niyo po ang sentence, Mayor. Hindi kumpleto ang araw ko kapag... Kapag hindi pumasok sa munisipyo. Wow. Kaya naman pala. Sige po, ito naman po. Complete the sentence. Walang matigas na pulis sa blank. Sa mabait na misis. Wow. Okay, maganda. Okay po. Sino po, ito, very controversial. Sino ang mas maganda? Si Mayor Irene o si SB Margie? Siyempre ako, ate. Ganun din po kaya. Sino ang mas mayaman? Si Mayor po ba o si SB Mar? Si SB March. Ayun. Mayaman Okay. sa pagmamahal. Ayun naman pala. So, ayun po, no? So, nakakatuwa naman po. Mas nakilala po natin si Mayor po through those questions. So, maraming salamat, Mayor. At Yes. pinaunlakan mo po ang aming mga
Okay po. So, ngayon naman, Mayor, bilang pong pagpapatuloy po, no, gusto naman pong, sa palagay ko, gusto pong marinig ng ating mga kababayan, ano naman po ang mga kasunod na aabangan po natin, no, na mga aktibidad, mga proyekto at programa dito po sa ating bayan? So, doon sa mga hihintayin natin na mga completion dito sa ating municipal grounds. So, nakakatuwa lang na ibalita sa inyo, sa mga hindi pa nakakaalam po, maitutuloy na itong ating plaza. So itong plaza, galing po sa national government ang budget niyan. Siyempre, tinulungan tayo ni Nanay Bing. So hindi babagsak yan kung hindi rin lang naman sa effort ng ating butihing nanay na ikalawang distrito. So matatapos yung ating plaza. So, after ng plaza, within this year din po, maaring masimulan na natin yung ating tourism office, kung saan magkakaroon po dyan ng space ang Pag-ibig office na para hindi na pumupunta ng Olongapo yung ating mga kababayan and hindi na sila nadidelay ng kanilang mga payments. And then, itong motor pool natin, ididiretso na rin natin. And isa sa mga plano nga natin dyan is magkaroon ng kwarto sana para doon sa mga trainers na ini-invite natin. Kasi alam nyo, kahit hindi ko pera, ang pera ng munisipyo, nangihinayang ako doon sa mga accommodations na nag-i-stay ng 5 days, 6 days na ibinabayad natin sa mga, although syempre, gusto natin kumita yung mga resorts. Pero, syempre, nagtitipid tayo para mas marami tayong gastusin at gamitin doon sa mga programa natin. So, yun, ipapaayos natin itong motor pool. And then, yung park natin, syempre, ididiretso na rin natin yan. And dito din sa may gilid ng park, meron din tayong sisimulan na parang multipurpose. So, yung ibang medyo mahilig mag-badminton dyan, mag-pickleball, di ba? Pwede kayong mag-start. So, yun. Yun muna yung mga natin, yung ilan sa mga improvements na gagawin natin dito. So, yung kagaya kanina, yung binanggit ko nga, yung sa rice subsidy natin, 2 months naman yan. So, simulan natin itong last week ng July and then hanggang August yan. So, lahat ng barangay, pupuntahan natin, iikutan natin. So, yung almost 21,000 na family heads, bibigyan natin ng pagkakataon na makabili ng bigas, 25 kilos sa halagang 500. So 20 pesos pa rin tayo per kilo ng bigas kahit na tumataas talaga yung presyo niya. So gusto nating maramdaman ng ating mga kababayan na nandito yung munisipyo. So katuwang nila ang munisipyo at kaagapay nila sa lahat ng mga programa. Sa lahat ng mga ganap sa buhay nila, syempre gusto natin part yung munisipyo, di ba? So ayun, and then ngayong Saturday, may payout tayo, kaya may briefing. So meron tayong ipipay out na 4,000 plus na students, senior high at saka college. So last year, nag-start na tayo na ginawa na natin na 5,000 na. So 2,525 ang tinatanggap nila. Kasi nung unang term ko, Ma'am Lian, di ba ang binibigay natin 2,000 lang. Pero lagi ko naman sinasabi sa mga kababayan natin, pag medyo nadagdagan ng ating income, kung nadagdagan ng ating IRA, rest assured sila na i-distribute natin sa mga programa natin yan. So yung senior citizen din natin, nakapagdagdag din tayo ng mga local social pensioner natin. So yung junior high natin, di ba? Dati 1,500 lang yan. Ginawa nating 2,000. So, kahit kuminsan parang imposible na kasi hindi naman tayo mayaman na bayan. Nasabi lang na tayo ay capital town, pero hindi po ganun kasi kalaki yung natin, yung pumapasok na ira natin at saka yung internally generated, actually, mas malaki na yon. Actually, malaki yung ating internally generated income. Kasi nga, yung ating mga taxpayers, talaga namang religiously nagbabayad sila kasi nakikita naman nila kung saan napupunta yung kanilang mga ibinabayad dito sa munisipyo. So, yon, ano pa ba? Marami, dami kasing programa sa health natin. po, Mayor, Oo. ano po yung Sa mga health programa? naman, yun, nakikiusap tayo sa ating mga kabarangay. Sa lahat ng barangay actually, meron po tayong tinatawag na purok kalusugan. So bumababa po dyan sila doktora, yung ating mga medical staff. Samantalahin po natin yon kasi meron po silang dalang gamot,
meron po silang, syempre, yung mga pangangailangan natin sa medical. So, pwede po nating ilapit kila doktora kung ano man yung medical na pangangailangan natin and i-guide po nila kayo sa kung ano yung pwede nyong gawin. So, nandyan po sila, bumababa, barabarangay. Kasi sayang po yung pagkakataon, nag-e-effort po sila doktora na bumaba. So, sana samantalahin po natin. Nabanggit niyo po, Mayor, no, capital town po yung iba. So talagang dumadami po yung nandito. Meron Yes din po. po ba tayong programs for the continued peace and order po? Dito Yes sa- po, sa peace and order naman, kinagagalak ko. Kinagagalak, sabay ganon. Kasi ito, pangarap ko na talaga to ever since na naupo tayo bilang mayor dito sa bayan ng Iba. Dahil nga, syempre, nasa serbisyo yung aking mister, although kaka-retire niya. Magkaroon sana tayo ng command center. So, ibig sabihin ng command center, meron tayong CCTV na nakakalat dito sa buong bayan ng Iba. Although meron na ang mga barangay na CCTV sa kanilang mga iskinita. Yun kasi ang ano nila eh. So, tayo, magkakaroon din po tayo ng command center. Lalagay natin dito sa ating Eldream building. So, ikakalat po natin sa buong Iba na yon. So, tinitignan din po namin baka pwedeng yung mga CCTV ng barangay, kung pwedeng i-connect din natin doon. Kasi ang ilalagay po natin doon, ito na yung command center talagang totoo, na may nagjo-duty na fire, may nagjo-duty na police. So, LED wall po yan, hindi yung TV na pinagkasya mo yung napakaraming cameras. Opo, based po doon sa unang inassess sa atin, nasa 70 plus cameras po ang i-distribute dito sa buong ano natin. At yun po ay hindi lang basta camera, kung hindi talagang mga high-tech na gamit para magamit po natin syempre para sa atin niya sa peace and order. Kasi syempre pag mapayapa o maayos ang ating bayan, syempre mas marami po tayong magiging investors, di ba? Mas marami tayong magiging bisita na eventually makakatulong talaga sa atin. Sa mga ano po natin, mga kabataan po, mga bata na iba niyan, meron po ba tayong programa? Sa mga kabataan na iba niyan, syempre, ang gusto natin sana mas maging ano sila, mas maging committed sana sila. Actually, ito panawagan, mamilian. Oo, panawagan na sana mas magkaroon sana ng pakialam yung mga kabataan kasi hindi naman pwedeng puro adult lang na puro kami na lang. So kaya nga ang gusto natin magkaroon sana ng mga trainings o sana kung may mga trainings man tayo, seryosohin sana ng mga kabataan kasi hindi naman forever na nandito tayo. Tatanda ka, tatanda ka Ma'am Lian, tatanda ako. And sana yung mga kabataan na susunod sa atin, prepared sila. At saka na ihanda sila sa tama. 'Di ba? So, yun sana magkaroon sila ng pakialam kasi hindi naman magiging maayos ang bayan o ang bansa natin kung ilan lang tayo. Ang populasyon ng kabataan napakadami, 'di ba? At saka magagaling ang kabataan. Yun nga lang talagang kailangan sana magkaroon sila ng ano din ng voice na hindi naman yung puro lang reklamo, ha? Huwag puro reklamo kasi syempre una sa sarili natin, kung gusto natin mabago o gusto natin mag-improve, dapat sarili muna natin ang unahin natin. Huwag tayo manghingi ng mga bagay na hindi naman natin din kayang ibigay, di ba? Kung hindi naman natin kaya sa sarili natin, tapos hihingi ka ng bagay na napaka-imposible, di ba? So, sana, magmula muna sa sarili natin. Alam nyo, yung simple lang na mga programa sa basura, sana, sa health, di ba? Yun lang, simulan natin sa ganun. Para at least makita natin na itong mga kabataan talaga, pag-asa ng bayan. Although nandun tayo sa ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero yun nga lang, sana mas magkaroon sila ng boses, magkaroon sila ng initiative sa sarili nila para mas maging maayos tayo. So magagaling actually. Ang kabataan, wala na akong masabi sa galing at ano nila, talagang marurunong, no? Ayan, kasama ka sa Gen Z, di ba, Tal? Kasama pa po ako, Mayor. Kasama ka pa, oo. Ayan, so, Mayor, speaking of voice at kabataan, ayan, meron po tayong gustong i-address, Mayor, no, na involved po ang ating mga kabataan. Ayan, lagi, bilang panahon po ng tag-ulan, Mayor, lagi po nating nagiging usap-usapan, Ma'am Lian, kung ang
tinanong po natin kay Mayor kanina kung may pasok o wala. So ito po, Mayor, address lang po natin dahil medyo naging concern po natin siya every time na may umuulan, na medyo malakas, no? Lagi pong may mga nagpapaabot po ng kanila pong mga hinaing sa pagpasok o pag hindi. So sige po, Mayor, bigyang linaw po natin ito. Oo. Actually, pag umuulan na, hindi na kayo makatulog ng maayos. Totoo po, Mayor. Kasi umuusok nga, sabi nga ni Jason, umuusok ang aming page, yung ating page, LGU page. Kasi nga, ando na yung to the point na dinidiktahan na ako ng mga estudyante, di ba? Para i-cancel ang pasok. Pero, meron po kasing nilabas ang DepEd. Although sa amin pa rin talaga, nanggagaling sa aming mga local chief executive, ang cancellation. So, ito kasi magbabase ka sa kung ano yung sitwasyon sa bayan mo. So, dito kasi nagkataon na nandito yung State University. Maraming nag-aaral dito na galing sa ibang mga bayan. So, dito naman kasi sa pagdidesisyon, although andyan nagbibigay ng sa amin, recommendation ng ating Aldream, oo. And then, syempre, kasama din namin si Sir George, ang ating district supervisor. At yun nga, ako. So, nag-uusap-usap naman kami. Yung kanina, actually, tinatanong na nila ako. Pero sabi ko nga, ano ba ang nakalagay doon sa Pag-asa, kung ano yung sinabi ng Pag-asa. So, ang sabi niya is, mga hanggang 7:30, merong hangin, merong ulan. So, after ng every 2 hours kasi ang binibigay na nakuha ng Pag-asa. So, sabi ko, ang ulan naman, pababa naman siya, hindi naman siya talaga makakaano sa bata. At saka, tag-ulan po kasi talaga ngayon. Kung sa bawat patak ng ulan, magsususpend tayo at padadala tayo sa dami ng mga nagsasabi na isuspend, wala pong matututunan yung ating mga anak. Ang desisyon po namin, ang desisyon ko, hindi naman po para sa akin. Kung hindi iniisip po rin kung ano pa ang matututunan ng bata. At saka iniiwasan po natin na yung bata ay umalis sa kanilang bahay na hindi niya na-inform si nanay niya na walang pasok. And yet, umalis siya, gumala, na disgrasya. So, mas safe po yung ating mga anak kung sila ay nasa eskwelahan. So, nung panahon kasi namin, actually, ako kasi mag-49 ako. Pag umuulan, kahit malakas, pumapasok talaga kami. At hindi siguro, talagang ang gusto lang namin nun is matuto. So, kahit mahangin, hanggat walang signal at sinabi na wala kasing ngayon kasi parang si DepEd na ang mag-suspend o si Mayor na ang tawagan nyo mag-suspend hanggang sa pati nga kung minsan si Gob na mag-suspend kasi province-wide ang ulan. So, ang sa amin, I stand pa rin doon sa tingin ko kung ano yung mas makakabuti sa bata. And nakakatuwa kasi kanina talagang ang dami na nag-message na isuspend na kung minsan lang yung mga kabataan pakiusap, wag naman yung to the point na, Mayor, tulog ng tulog si Mayor, ganyan. Wag naman sanang ganun kasi kami, lahat ng ginagawa at nagiging desisyon namin, hindi naman para sa amin. Kung hindi para sa inyo, para sa mga estudyante. So, kanina, yun nga, kung nagsuspend ako, di ba, maayos naman ang panahon natin, magbabayad kasi sila ng Saturday din. At saka, yun nga, iba pa rin talaga yung natututo tayo kahit pasabihin natin na merong module, di ba? May binibigay na ganon. Iba pa rin yung face-to-face na nakakaharap ng estudyante, yung kanilang mga guro. So, kaya iyon, hinay-hinay lang pag natin ng suspension. Dahil kami naman, basta't masama ang panahon at merong signal na sinabi, nagdidesisyon kami agad. Pero yung ganon na unless na baha na talaga, ganon kasi yung nakalagay sa DepEd memo. So, kung may baha at may mga meron silang tinatawag ngayon na hinay, hinto, may mga ganun na ang nila Pero, yun, kanina nagdesisyon ako na hindi. Actually, pati anak ko po, kumatok kanina sa kwarto ko. Hindi pa sila naka-ready. Sabi ko sa kanila, anak, papasok kayo. Kasi hindi naman ito dire-diretsyong ulan. And, yun, hindi naman nga nagdiretso. Buti na lang. At least di ako nasisi, no?
So, yun. Ayan. So, ayun po, muli po, paalala lang din po, no, sa atin pong mga kababayan, sa ating mga kabataan lalo po. Bukas po tayo lagi, no, sa mga suggestion, sa mga komento. Pero gawin po natin sa marespetong paraan, opo. No, dahil may maayos na paraan naman po ng pakikipagkomunikasyon. So, bukas po lagi ang ating Facebook page dyan. So, ayun po, no, punong-puno, busog na busog po tayo ngayong umaga. Wala pa mang tanghalian. Ay, busog na po tayo sa kwentuhan, no, sa mga nakaka-inspire po na mga ibinahagi po ng ating mayor. So, Mayor, maraming salamat po sa oras po ninyo. Alam po namin, Maraming salamat din. kahit Tan. weekends ay busy po kayo. Baka maglaba pa po si Mayor mamaya. So, maraming salamat po sa mga binahagi niyo pong kwento po sa amin, no? At nawa po ay patuloy po natin na suportahan po si Mayor at ang buong pamahalaang lokal ng IBA, no? Sa mga programa po natin na isasagawa, Ma'am Lian. Ayan, so muli maraming salamat po, Mayor. At sana hindi po ito yung huli na kwentuhan natin. Dahil alam ko marami pa silang gustong malaman at maraming gusto pang ipaabot sa inyo po at sa buong pamahalang bayan ng IBA. So dyan po muna nagtatapos ang ating kwentuhan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay samahan niyo pa po kami sa mga susunod pa nating kwentuhan. At bago po tayo tuluyang magpaalam, no, inaanyayahan lang po namin ang lahat na mag-like at mag-follow po sa ating official Facebook page, LGU IBA po, dahil dito po makikita yung ating mga updates sa ating mga programa, mga aktibidad po na isinasagawa po natin na pinapangunahan po ng LGU IBA. At ganun na din po yung mga post po natin, no, paki-share po ninyo para mas marami pong makaalam ng impormasyon na ito po pala yung mga nangyayari dito po sa atin, sa ating bayan. At isa na rin po ang Facebook page po ng ating mayor, no? Ito po ay kanyang personal po na Facebook page, Mayor Irene Manikis. Dito naman po makikita po ninyo yung mga personal po na kaganapan po ni Mayor. Ayan, paki-like and follow din po, Ma'am Lian. Ayan, at kung nagustuhan po ninyo yung ating naging kwentuhan ngayon, samahan niyo po kami sa mga susunod na linggo. Sa susunod po na Sabado, ang pag-uusapan naman po natin ay yung usaping pang-agrikultura sa ating AgriTalks. So ayan po, muli, ako si Lian. At ako naman po si Chantal at ito ang IBA Maabika On Air. May mga kwentong dapat marinig, mga serbisyong dapat malaman, at mga programang inilalapit sa bawat Ibanyan. Mula sa puso ng ating pamahalaan, tungo sa bawat tahanan. Narito ang programang nag-uugnay sa pamahalaan at mamamayan. Para sa isang makabuluhang usapan at napapanahong impormasyon, ito ang IBA Maabika On Air.